So tayo po'y manalangin, Ama makapangyarihan sa lahat. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay narito upang makinig ng iyong salita. Nawa po ang Banal na Espiritu ang magturo sa lingkod nyo upang maipayag ko po ang mga salita mo ng ayon lamang sa iyong mga salita, O Lord. Salamat o Diyos at awa. Bigyan mo rin po ng pangunawa po ang bawat isa po na makikinig upang kami po ay lahat ay ma-encourage na magpatuloy na maglingkod sa iyo. Salamat o God at lahat po ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po ay tayo po yung mga kapuna, kapatid, at unang-una yung ating pinaka-tema ay Filthy Frame Together, Grow It unto the Lord. Yun. So makita po natin doon sa panimula sa verse 20, tinalakay po ng ating kapatid na apostol na Pablo yung sabi niya, in our build upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. So, sa ating pananampalataya, especially sa New Testament dispensation, importante yung ating pundasyon. Yun. Kahit sa ang larangan, importante yung pundasyon, no? Sa bahay, sa pagtatayo ng bahay, sa pagtatayo ng relasyon, lalo na sa mag-aasawa, hindi pwedeng pag nakita mo agad, pakasal agad. So, binibuild up yung matibay na relasyon. Ganon din po sa pamilya. So, pag maganda po ang pundasyon ng pamilya, mapayapa, masaya, walang away, walang sigalutan, kasi matibay po yung pundasyon, yung pagmamahalan. So, dito po sa iglesia na tinalakay po na ating kapatid na Elder Bini, hindi ko na po masyadong elaborate, no? So ito po, kailangan po talaga sa local church na maunawaan natin ang ating Panginoon ang totoong pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya kapag nawala po tayo sa pundasyon, itinilipat natin yung bahay at hindi napasama yung pundasyon, ano po mangyayari sa bahay natin? Biglang tutumbo po yan. So, kailangan yung bahay natin, matibay yung pundasyon, lalo na sa pananampalataya. Kaya nga makita natin, dito po sa Acts chapter 2, verse 42, makita po natin doon yung unang bugso ng iglesia, saan po sila nagpatuloy, mga kapatid. Tingnan po natin, no? Sa Acts 2:42, sabi po na ating ng banal na kasulatan, sabi po doon, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Saan pa po sila nagpatuloy? And fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Yun. Doon ho sila nagpatuloy. After ng baptism, alam naman natin na yung unang bugso ng nabautismuhan ay 3,000. Yun, mayroon ba dito tayo na siguro minsan isa, 3? Sa isang taon, isa na lang muna. Pero dito, 3,000 ang nabautismuhan at after baptism, nagpatuloy po sila. Yun. Saan sila nagpatuloy? Sabi doon, at sila'y nagsipanatiling matibay hindi sa turo ni Mao Zedong, hindi sa turo ni Lolo. Saan po sila nagpatuloy? Sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at sa panalangin. Unahin muna natin yung sa pagtuturo na tinatawag na doktrina. Yon, ito po yung pinakapundasyon na kailangan nating maintindihan. At alam naman natin dito sa ating pananampalataya, importante talaga yung tamang pundasyon ng ating pundasyon ng Panginoon. Ang Panginoon nagbigay po ng aral, doktrina, na ito yung pinagpatuluyan ng unang mga iglesia. Hindi sila nawala doon, kundi nagpatuloy lamang. So ano po yung mga doktrina? So, halimbawa, yung pagiging sovereign ng Lord, pagiging makapangyarihan ng Diyos, na ang Diyos before the foundation of the world, pumili siya. Yon. Basahin nga po natin yung Ephesians 1:4 na kahit kabisado na natin, na kahit paulit-ulit, pero maganda ho na palagi nating na babasa para
i-encourage natin. Ang sabi po ni Apostol Pablo, isa po sa mga turo, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Yon. So wala akong kondisyon yon. Di tulad namin noon, nung di pa ako nasa primitive, na kapag kami po ay nangangaral, abay, ginagamit namin yung ABC rules. Yon. Accept, believe, and confess. Yon. Pero dito, sa ating aral na pinakapundasyon na itinuro ng ating Panginoon, na before the foundation of the world, pinili na po tayo. Unconditionally. Ano man ang itsura natin, ano man ang height natin. Pagkakita na ako kanina kay Tatay, sabi ko, magkabarkada kami kasi yung height, para magkatulad kami. So magkabarkada talaga. Pero hindi ho sa height, hindi sa itsura, hindi sa kulay, kaya tayo pinili ng Diyos, kundi sa kanyang kahabagan, sa kanyang desisyon. Because God is sovereign, He is independent, at kung anong gusto niya, siya ang masusunod. Well, hindi o tayo. Di tulad lo na sabi namin, piliin mo ang Diyos para piliin ka. So nauna yung pagpili ng tao noon. Pero ngayon, nauna ang pagpili ng Diyos kasi before the foundation of the world. Yon. So ano po? Yung Panginoong Hesukristo na siyang panulukan ng ating pananampalataya, pinaka-cornerstone, siya po yung nagtubo sa kasalanan natin. Wala hong ibang mediator. Sabi ng 1 Timothy 2:5, He is the only mediator between God and men. Mayroon bang pastor na mediator? Mayroong nagkiklaim. He is the anointed son. He is ang huling sugo. Yon. He is the vicar of Christ. Yan ang kiniklaim. Pero makita natin sa Hebrew chapter 1 verse 1, napakilawanag yung sinasabi ni Apostol na Pablo, mga kapatid. Nagsabi po doon, God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, had in these last days spoken unto us by His Son, whom He had appointed here of all things, by whom also He made the world. So walang ibang appointed. Sino yung appointed dito, mga kapatid? Ang ating Panginoon. Ngayon may nagkiklaim, I am the appointed Son of God. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo maliligtas. Galaw mo, dadaan pa, tapos pipirmahan pa raw yung para pagdating doon sa langit, yun ang magiging pasis mo. So, yan ang mga doktrina na ipinagpatuloy po ng unang iglesia ng ating Panginoon. He is the mediator, yung legal phase of salvation, siya ang gumawa nun. Wala akong pwedeng gumawa nun ng legal phase na magpapakamatay para sa tupa. Wala ho. Mayroon ba dito, kapatid? Pastor, ako na po ang magpapakamatay para dito sa lahat ng mga mananampalataya dito sa base. Ilang ba ito? Wala ho, mga kapatid, dahil nagawa na po ng ating Panginoong Hesukristo yung kanyang bahagi, yung legal phase of salvation. Kaya makita natin na yung doktrina natin ay kailangang maintindihan natin na talagang nagpatuloy po sila. Sabi doon, are built upon the foundation. Yon. Binigyang din po ni Apostol Pablo yung foundation of the apostle. Kaya makita natin, yung mga apostol, hindi naman sila nagtuturo ng iba sa itinuro ng ating Panginoon. Yon. Kaya nga sa atin, walang pastora. Doon sa amin, daming pastora, paligid yung mga simbahang may pastora. May pastora ba sa Biblia, mga kapatid? Na ang babae pwedeng mangaral, mag-preach sa pulpito? Basahin nga po natin ang turo din ni Apostol na Pablo dito po sa sulat niya sa 1 Corinthians chapter 14 verse 34. Tingnan na lang po natin kung may turo. Sabi din ni Apostol na Pablo, let your women keep silence in the churches. Ano daw gagawin ng mga babae? Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the Lord. Ang kautusan na nag-uutos. Yon. Kaya wala tayong pastora. Pwede namang pastora yung asawa ni elder rin Yung asawa ko, medyo galing sa English yun Kinukurik ako, pero hindi ko pinapayagan magpastora.
Kasi nga, hindi pinapayagan ng Bible, ng salita ng Diyos. Ay kung pwede, mas masarap pang umupo dyan. At yung mga babae na lang ang magkumpas dito. Kayong mga lalaki, tumahimik kayo dyan, ha? Huwag kayong iibig dyan. Pero hindi po, napakaliwanag po ang Biblia na ang mga babae daw ay tumahimik sa loob ng iglesia. So wala ho talagang binibigay na authority para mangaral at mag-preach. So, tinarling po natin ang 1 Timothy, mga kapatid. Chapter 2, verse 11. 1 Timothy 2:11 hanggang 12, sabi ni Apostol na Pablo, "Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence." Yon, napakaliwanag. Nung binasa ko ito sa pastora, ay anong gagawin namin? Ano, mananahimik lang kami? Eh, sabi nga, silence eh. Kaya gusto mo bang sundin ito o hindi? So, siyempre magre-react sila kasi nga, senado na ho sila eh. Pride na lang po yun dahil malaki ang sweldo, may allowance. Pero kung susundin po natin ang banal na kasulatan, dahil ito yung pinaka-aral ng ating Panginoon, sabi nga ng Matthew 28:20, "Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, in law I am with you always, even unto the ends of this world." So yung mga apostol, hindi sila lumabas, hindi sila nagkulang, hindi sila lumampas sa turo ng ating Panginoon. Yun, bakit wala tayong special number dito? Ang ganda naman ang boses ni Brother Dave at Sister, pwede sila mag-special number. Kasi wala nang itinuro, walang command, walang example, wala tayong instrumento. Bakit wala tayo? Sa history, wala hong instrumentong ginagamit ang unang iglesia. Eh bakit natin gagawin? Walang ang command, walang example. So anong karapatan natin? Saan tayo kumuha ng authority para gawin yon? So baka naman nai-emotion lang tayo. Ako po, galing ako sa Pentecostal. 7 years kami sa Pentecostal. Sanay po akong magsayawan. Halos 3 oras kami nagsasayawan sa isang worship lang. 3 long sleeve po ang nauubos ko dahil pawis. Ako nga, pawis na po. Di pa ako nagsasayaw eh. Ay lalo na yung nagsasayawan. Tapos nung naging primitive, abay nawala na yung sayawan. Sabi ko, salamat at isang long sleeve na lang nauubos ka. Hindi pa nababasa. Kasi nga walang command, walang example. So, bakit natin gagawin? So, ano po, sabi ni Apostol na Pablo, dito sa kanyang sulat, sabi doon sa verse 21, "In whom all the building fellty frame together, grow it unto an holy temple, and the Lord." Sa Tagalog, na sa kanya'y ang buong gusali. Buo ha? Hindi kalahati. Buong gusali na nakalapat na mabuti. Yon, hindi pwedeng nakalapat lang, kundi nakalapat na mabuti. Amen. Eh, hindi pwedeng gagawa ka ng building, bahala na yun, okay na yan. Nung sinipat to engineer, ay, tanggalin mo yan, wala ka sa hulog eh. Wala ka sa... kasi matagal ako nag-construction eh. Alam mo, gawa kami ng hagdanan, 5th floor. 5th floor po yun, hagdanan. Pagdating na engineer, pinabakbak sa amin yung hagdanan. Bakit? Wala ako sa hulog eh. Alam mo yun, at dami ng gastos. Pero dahil wala nga sa hulog, pinabakbak ko ng engineer. Yon. Kaya minsan nababakbak ko tayo sa iglesia eh. Bakit to? Wala ho tayo sa hulog eh. So, pag tama ang pagkagawa, dapat ang pagkalapat, magiging matibay ho yan. Sabi doon sa pagkatagalog, sabi din, nasa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti at ang anong sunod? Lumalago. Yon. Kapag maayos ang pagkalapat, nagkakaisa, walang awayan, walang sama ng loob, magpatawaran na. Yon, dahil malapit ang Panginoon. So kaya na pa tayo magpapatawaran. Tawaran tayo kay dalawa. Mukhang may hugot kay dalawa. Sabi doon, nakalapat na mabuti, lumalago. So pag sinabing mabuti, aalisin yung mga sama ng loob. Yon. Natatawa to si Brother Ray eh. Mukhang may alam ka, Brother Ray. Yung sabi doon, nakalapat na mabuti, so mabuti. Ibig sabihin, bago lumago, may mabuti munang gagawin.
Hindi pwedeng lumago na wala yung mabuti. Sabi doon, mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal. Yun. Kasi mahirap yung bubuin natin tapos nagkakawatak-watak tayo. Kaya buuin na natin uli. Wala nang hiwalayan. Mahirap maghiwalay, nakakalungkot. Parang solo sa buhay, parang kang nasa wilderness. Yun. Hinahanap mo yung dati, pero bakit wala na sila? Iniwanan na ako. Nagsusulo na lang ako. Kaya, napakaganda po pag nagkaisa. Nandun po yung reconciliation kung nagkamali. Kung nagkamali ako, patawarin niyo ako. Kung kayo ang magkamali, humingi naman kayong tawad. Naghinga na pala ng tawad. No? So, sabi doon, lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Sa Panginoon po, no? Hindi tayo templo ng sino man. Templo tayo ng Diyos, kagaya ng sinabi ni Elder Bino. We are the temple of God. Hindi tayo templo ni Satanas. Templo tayo ng Diyos. Ibig sabihin, templo ng Diyos, banal. So, tayo, templo tayo ng Diyos, banal, magpakabanal po tayo. Ayusin po natin yung buhay natin. Yon. Yung sabi nga ni, nung Otoron Elder Bini, I beseech you, therefore, brethren, that you may present your body as a living sacrifice. So, excited, buhay. Pupunta ka sa simbahan, dapat buhay. Excited. Sabado pa lang, nagpa-plansa na. Hindi nung linggo, nag-aagawan kayo sa plansa. Excited, buhay. Pati ibibigay, nasa bahay pa lang, excited na. Ibigay ko yung 1,000. Huwag mo ibigay, pambayad sa kuryente yan. So, kapag buhay, excited nagbabasa ng Biblia, excited na nanalangin, excited dumalo ng fellowship. Yun. Fellowship. Wala na ho yung nagpe-fellowship. So, matindi po yun. Colossians 2:7. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo? Rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. Na nangauugat, yun. Mahirap yung walang ugat. Kapag yung puno walang ugat, mahirap po yun. Mamamatay po yan. Kahit nakabaon pa yan sa batabang lupa, pag walang ugat, pwede ba yung mabuhay? Ay, walang ugat nga eh. Sabi doon, na nangauugat, na nangatatayo sa Kanya, sa Panginoon pa rin. Hindi sa pastor. May ugat ako dahil kay pastor. Grabe talaga magturo si pastor. Kaya laki ng love gift ko kay pastor. Puro si pastor na. Wala na. Naging Diyos-Diyosa na yung pastor mo. Yon. Bawal ho yon. Ang glory, praises, and honor belongs to God, mga kapatid. Hindi ho sa amin. Kasi maring mas pogi yung dalawa. Ako kasunod lang. Pero Diyos po ang nagbigay sa atin ng mga talentong yan, ng kung ano man yung mayroon tayo, bigay ho ng Diyos yan para mabigyan siya ng kaluwalhatian. Sabi doon, abounding therein with thanksgiving, palaging nagpapasalamat. Yon. Napaka-importante yon. So, sabi doon, sa Kanya, matibay sa inyong pananampalataya. Yon. So ano yung pananampalataya natin? Yun, katulad yun, sovereignty of God. Alam na ba natin? Ipaliwanag yun mga kapatid, that God is sovereign in creation. Na ang Diyos gumawa ng langit at lupa, ng araw. Kaya ba natin gumawa ng araw, Brad? Pwede, pastor, drawing lang. Okay na yan. Pero yan, kita mo, kasi yung mga halaman, pag hindi na arawan yan, ano magiging, mangyayari dyan? Kahit ang tao. Sabi nga, kahit 15 minutes, magpa-araw tayo. Yon. Para lumakas yung buto, ang pampatibay ng buto, magpa-araw. Kaya magtataka ka, yung magbubukid, hindi na COVID. Hindi humihina ang buto, kasi maghapon sa araw, Elder. So, yun. Isang bahagi yon na ang God is sovereign in creation, God is sovereign in birth. Hindi aksidenteng ganun ang mukha mo. Huwag kang bakit ang gwapo niya? Huwag mong tingnan na gwapo siya. Isipin mo, gwapo ka talaga. Kahit hindi sa kanila gwapo. Bayaan mo mag-isip sila ng negative. Basta ikaw, positibo.
Kaya na sinasabing kaya ka na down. Ang iniisip mo puro negative. Sabi ako na lang siguro ang pangit sa mundong ito. Siguro pangit talaga. Tapos sumarap ka pa sa talagang pangit talaga ako eh. Nabasag pa yung salamin der. Nabagsak. So, laging nagpasalamat. Sabi ni Apostol Pablo, 1 Thessalonians 5:18, in all things, give thanks. Yon. Magpasalamat sa Diyos. Kahit maliit, malaki ang dumating, pasalamat. Kahit sino man, magpasalamat yung mga estudyante, nakakapag-aral, yung mga magulang, huwag magreklamo, laking gastusin, ang dami kong anak. Anak ng anak ka kasi, kaya maraming gastusin. Ganun turo talaga. So, pasalamat lang tayo mga kapatid, dahil ang Diyos nagpo-provide. Ako po, may isa akong estudyante, pero mahirap po talaga eh. Mahirap po talaga, may estudyante. Pero, magtiterdian na po siya eh. Yung iniisip kong hirap, pinaltan ko ng, madali lang yan. Lumilipas din naman ang taon eh. Si Elder Ben eh. Ilan ang estudyante ito? 3. Magtatapos na po yung panganay, dentista. Yun. Ang palagi namin kwentuhan, makakaraos din yan. Lumilipas din naman ang taon sa biyaya ng Diyos. Kaya sumasali kami sa mga dapat pagkakitaan. Huwag lang illegal kasi mahirap yun. Baka maano tayo. So, punta tayo doon sa 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 15. Sabi ni Apostol Pablo, according to the grace of God, which is given unto me. Yun, at Diyos, binigyan ng biyaya si Apostol Pablo, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon, but let every man take heed how he buildeth thereupon. Ayon sa biyaya na Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa matalinong tagapagtayo. So ang Diyos po, siya yung matalinong tagapagtayo at iniligay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit, ingatan ng bawat tao. Sinong taong tinutuko? Yung mga membro ng iglesia. Kasama po ang pastor. Hindi membro ng pastor ha. Membro ng kabuuan ng iglesia. Sabi doon, na ibinigay sa akin na tulad sa matalinong tagapagtayo, niligay kong pagsasaligan at ibang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Verse 11, for other foundation can no man lay down, that is laid which is Jesus Christ, sapagkat sino man ay hindi nakapaglalagay ng ibang pagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. So yung pundasyon, nailagay na po. Ang Panginoon nga po ang pundasyon. Hindi na po tayo maghanap ng ibang pundasyon. Ang Panginoon na po. Verse 11, now if any man build upon this foundation, yon, gold, silver, precious stone, wood, his stable, dapat ko ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito, ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall be try every man's work whatsoever it is. So yun po, no? Kapag magtatayo ng sarili dating mga aral, at ang dami nang naglitawan na mga aral, kaya nga tayo narito ngayon, nagtitiis tayo sa ganito, dahil na ang ating mga pinanggalingang mga aral ay wala talaga sa Biblia. Marami nagtuturo, si Kristo'y tao lamang. Bakit tao? Nagutom. May Diyos bang nagugutom? Si Kristo'y nauuhaw. May Diyos bang nauuhaw? Yan mga panlaban, Elder Bene. Paano mo oo nga, ikaw namang walang alam, oo nga no. Nagugutom ba talaga ang Diyos? Sige, sabi na ako, kailan ba ako bautismuhan dyan? So, importante na alam natin yung pundasyon. Ang Panginoon nagturo ng tama. Sabi ng mga apostol, huwag hihigit sa nasusulat. Sabi ni Jude, common salvation, na ituro na po yung mga aral. Ano po ang ating gagawin? Sumunod na lang po sa Panginoon. Sunod po, Psalms 127 verse 1. Sabi doon, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay,
walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. So puro sa Panginoon. Siya ang nagtayo, siya ang magbabantay. So saan yung ano natin mga kapatid? So doon tayo sa pagtitiwala sa Diyos. Yun, doon tayo sa pinakatima natin. Fellowship reign together. Wow, grabe ha. Fellowship reign together. Parang pelti. Ano yung pelti? Yun. Ano sa ibig sabihin ng pelti? Pitli. Yun, pitli, hindi pelti. Pitli pala. Medyo nagduling ako. Pitli means a proper, suitable manner. Yun. Proper, suitable time. At ang ano pala yun, adverb. Appropriately, angkop. Yun, angkop. Hindi nagkukontrahan, hindi siya, kumbaga sa building, talagang eksakto talaga. Yun. Yan. Ito parang hindi eksakto, may butas-butas pa eh. Kailangan ng puliduhin to eh. Yung bahay ni Elderini doon, ang ganda ho na ng pitli, frame together eh. Sabi ni inaano namin, sabi ko, kulang na lang ng skim coat. Kaya sabi ko, sinong gumawa nito, Elder? Yun. Baka kasi isama ko sa Manila pagdating ng panahon. Kasi magandang pagkagawa eh. So makita mo ngayon yung magandang pagkagawa. Kung ano doon sa church, nagmamanifest ho ang iglesia na nagkakaisa at nagpapagamit sa Panginoon, ano man ang kakayanan natin. Kasi halimbawa, hindi naman lahat pastor. Eh kung lahat pastor, sino pang makikinig? Mag-uunahan sa pulpito. Ako muna ha, siguro jack and point tayo kasi lahat tayo pastor. Wala akong ganon. So, ano na po ni Elder Bini kaninan. Sabi doon, frame together means to be constructed or assembled by fitting and uniting part together. Yung nagkakaisa, yun hindi nagkukontrahan. Hindi titinginan ng mga weakness. Hindi bibintangan. Kundi nag-uusapan. Yun. May proseso naman ang Biblia, di ba? Yon. Dadali natin sa usapan. Sabi nga, communication is the best way para mag-reconcile. Kahit sa mag-asawa, sa magkaibigan, lalo na sa magkapatid. Pag walang communication, di ba, mga long distance relationship, wala na, kung hindi na, mabuti nga ngayon, mayroon ng messenger, may ano pa, lahat ng mga pwedeng gamitin mo, noon nga, sulat lang, isang buwan bago dumating. Pagdating pa, bukas na, Brad, yung sulat. Isang buwan yun, pero bakit matibay yung relasyon nila noon? Kasi nga, nandun yung message nung nagmamahal, talagang isinasa puso nila yung mensahe. Ay ngayon, araw-araw naka-video call, malaman mo, mayroong nagbi-video call, pero mayroong sa likod. May anino. Nakakawasak ko ng magandang relasyon ho, mga kapatid. Dapat gala mo, nag-i-extra ka ng iba, ay mayroon ka ng mahal na iba. So dapat, stick ka sa isa. Sabi nga ni Elder, di ba? Sabi doon, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Tapos gusto mong maghiwalay. Sino ang may gusto maghiwalay? Di ba kayo? Ang Diyos ba gusto maghiwalay? Hindi. Sinong nasunod? Ikaw o ang Diyos? Di ikaw. Nasunod mo yung emosyon mo. Bakit nasunod yung emosyon mo? Dahil siya ay may iba. Dahil siya ay may third party. Ang laging nagsasabi, kahit sa abroad, kahit dito sa Pilipinas, bakit naghihiwalay yung mag-asawa? Number 1 hong problema, third party. Fourth party. Yon, lahat ng party. So ano ba yung problema ng third party? Kahit di ba si Abraham, saka asawa ni Abraham, third party din eh. Yon. Sino yung third party niya?
Nagka-problema din eh. So, dapat tayo focus sa good relationship sa Diyos. At kung tayo may asawa, may pamilya, focus po tayo para tayo po ay tumibay. Sabi po ng Ephesians, tinan po natin, chapter 4, verse 1 and 6. Therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. Yon, namamanik nga sa inyo, akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad. Yon, na sa pagkatawag sa inyo, itinawag. Yon, lahat o tayo tinawag. Hindi pa itong nandito kayo, hindi kayo tinawag ng Diyos. Sino kaya ang tumawag sa inyo, mga kapatid? Mahirap po yon. So, ang punto ni Apostol Pablo, kung tayo'y tinawag, talagang makita natin na yung blessing na makapaglingkod sa Diyos. Yon. Mahirap mag-download. Every Sunday, pwede kang nandun sa SM, pwede kang nandun sa Robinson, sa McDonald. Pero isang napakalaking blessing na ang isang anak ng Diyos kapag every Sunday nandito po sa fellowship. Yon. Sino ba ang ka-fellowship natin pag wala tayo sa church? Ang word na fellowship, binibigay lang naman yan sa mga mananampalataya. Eh kung hindi ka Kristiyano ka-fellowship mo, sino? Sabi doon sa yun, nawala. Sabi doon sa verse saan na tayo? Yun. Verse 4, sabi doon, there is one body and one spirit, even as you are called in one hope of your calling. Tapos sa verse 6, one God. Verse 5, one Lord, one faith, one baptism, one God, Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Yun. So, natalakay na po ito ni Elder Bean, Psalms 133 verse 1, behold, how good. Yun, ito maganda po ito eh. How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Yun, may pagkakaisa. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama na sa pagkakaisa. Yun. Pag hindi ho nagkakaisa yan, hindi talaga magsasama. Kasi kailangan magkakaisa ho talaga para magsama. Saan natin pagkakaisahan? Yung binanggit ho dito sa Ephesians, One Lord, yung sinasabi dito sa verse 4, there is one body, one spirit, as you are called in one hope of your calling. Yun, malapit na po tayo. So, tingnan natin yung tinatawag na, yon tinalakay ni Elder Benny, yung dwelling place, New Testament, yung tinatawag na temple or dwelling place. Yon, binasa po niya yung know you not, 1 Corinthians 3:16, know you not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. Tapos yon, 1 Corinthians 3:17, sabi doon, ay 16 pala. Yan. So yung templo na tinutukoy, tayo na po. Hindi na po yung literal na templo na sinasabi kanina, sa Old Testament na umaasa pa sila na may tatayo pang another temple. Kaya makita natin, di ba? Ilang templo na po ang nawasak from the time pati yung last temple na 70 AD na wasak po yan sa pamamagitan ng invasion ng Roman army ni General Titus. Yon. Ay akala nila matibay yon dahil sa ang asa nila at templo kami ng Diyos. So sa panahon ng Panginoon, hindi na ho yun ang literal na templo, kundi ang templo ay tayo na po ang iglesia na tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya makita po natin doon sa Acts 2:28, mga kapatid. Sinasabi ni Apostol na Pablo dito sa Acts 2:28, yun po yung iglesia na tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi doon, take heed therefore unto yourself into all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseers to feed the church of God, which He had purchased with His own blood.
Yon. Yung iglesia na tinubos ng Panginoon, yun yung iglesia ng Diyos. Na sabi ng 1 Timothy 3:15, yon, nabasa din po ito kanina, at maganda po yung mga teaching dito ni Elder Rene. Na pwede yung balik-balikan, mayroon na po siyang sariling channel. Kung nanood kayo ng GMA channel, ABS channel, mayroon na po si Elder Reneng channel. Ano po channel yon, Elder? Yon, Preacher's Corner. Meron din po akong sariling channel, Primitive Baptist Cavite channel. Yon, kanya-kanya kaming channel. Elder Bine, gumawa ka na ng channel. Babuyan channel. Yon, sabi doon, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself, yon, in the house of God. House of God. Yon, ito na po ang iglesia ng Panginoon, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So, yung iglesia na po ang tinutukoy na iglesia ng Diyos na buhay. So, growth in the church, tinan natin, sabi doon sa Ephesians 4:13, growth in the Lord, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Pag nakabasa ko yun ng perfect sa Biblia, hindi na ibig sabihin ay hindi na nagkakasala. So, ginamit din po ni Apostol Pablo yung perfect sa 2 Timothy 3:17. Sabi doon, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Maturity po ang tinutukoy po doon. Yon. So, kailangan mag-mature po tayo pagdating po sa spiritual. Kaya kapag nagtuturo yung pastor, lalo na po sa mga prayer meeting, gaganda po every Wednesday. Yon. Pipindutin na lang po natin yung Google Meet, mga kapatid. Ako po yung namamanik po sa inyong mga kapatid. Pipindutin na lang po nyo yung Google Meet. Hindi na ba kayo maglalakad papunta sa lugar? Pipindutin na lang po nyo, tapos mag-join na po kayo doon. Makakarinig po kayo ng mga pagtuturo. Iba-ibang pastor ang nagtuturo. Sabi doon, they all will come in the unity of the faith. Kasi pag hindi natin ginawa yung pakikinig ng mga aral, baka darating ang panahon, ikaw pa yung kalaban ng pastor. Pastor, may narinig po akong aral. Si Kristo dumating na po. Ayun. Mayroon pong nagtuturo niyan. Si Kristo matagal na hong dumating. Sabi ko, kung ikaw ay glorified body, sister, ikukulong kita sa isang sa CR, lumabas ka nga at ikakadado kita doon. Ay, hindi naman ganun, pastor. So, maraming mga aral na lumitaw na pag hindi tayo malago, baka mahila po tayo. Baka tayo isang araw, isa na tayo sa wala sa iglesia. Kaya kailangan lumago tayo as a body, kasi lahat tayo magkasabay-sabay. Sabi doon, till we all come in the unity of the faith. Iisa sa pananampalataya and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. 2 Peter 3:18, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. So, sa Colossians chapter 1, verse 10 to 11, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, yon, being fruitful in every good work. Tinan mo niyo, mga kapatid, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing, yon, increasing. Saan nag-i-increase? In the knowledge of God. Yon, increasing. Hindi na nagdi-decrease. Increasing Sabi sa pagkatagalog, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya. Sabi ng Biblia, at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Yon. Ang dami ng kaalaman natin, di ba? Nag-aral tayo ng grade 1 hanggang college, di ba? Dami ng kaalaman. Kaya pag tinanong ka, 1 plus 1 equals 11 pa rin. Ang dami nating kaalaman. Pero dito, bilang Kristiyano, dapat daw sabi doon, and increasing in the knowledge of God.
Importante po sa mga mananampalataya. Tapos verse 11, sabi doon, strengthen with all might according to His glorious power unto all patience and long-suffering with joyfulness. Yun. Strengthen. 1 Peter chapter 2 verse 2. Yun, puro verse na lang po tayo. As a newborn babes, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. So, yun, yung kabuuan mga kapatid. So, yung tema natin, napakaganda po pag lahat po ay mayroong pagkakaisa. Dahil ang gawain po, hindi lang naman dito sa Sulana eh. Tulad dyan, mayroon na pong apare. Kung luluubin na Diyos, may Santa Ana. Yun. So, kung magkakaisa lang, lalawak po ang ministry. Kami po sa Cavite, ang ginawa ko po doon, lahat po ng pamilya mayroong gawain sa kanilang bahay. Yan, ang tawag doon mayroong kaming devotion. Pero mayroong kaming tan sa Cavite, mayroong kaming lipa, yun, may iba pa kaming lugar. Mayroon pa akong mini-mentor na mga taga Mindanao online. Yung isa, dapat nandito siya para mag-Thanksgiving nung last ano. So, kumbaga yung gawain kapag nagkakaisa, na doon po yung gabay ng Panginoon. At siya ang nagbibigay din, siya ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Basta ang gagawin lang natin, yung maging faithful sa Kanya, sa body ng Panginoon, sa head of the body, ang ating Panginoon. So yun lang po mga kapatid, sa umagang ito, tayo po ay manalangin, ang mga mapangyarihan sa lahat. Salamat o Lord sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Diyos sa mga salitang amin na pag-aralan, na nawa ito ay nakapagbigay po ng encouragement sa amin, na nawa sa aming pagpapatuloy na maglingkod ay kayo nawa kami po yung gabayan, pangunahan at lagi po kaming palakasin sa aming pananampalataya. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.